Pamamagatan ko po ang aking mensahe na how to conquer your giant. Okay? Kagaya ng sabi ko, lahat tayo may mga hinaharap na napakalaking problema na para bagang sinasabi natin, ito ang aking matagal nang hindi na o-overcome sa buhay kong ito. Parang pinagtakpan ako, pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ang bigat-bigat dalhin. Yan. Okay? So whatever your situation may be, mga bagay na nagpapahirap sa'yo, pag-usapan po natin ito at marahil ito ang sagot sa kinasasangkutan o mga bagay na ating nararanasan sa buhay natin ito. How to conquer your giants. Sasagutin ko po itong question na ito. Papaano natin mapapagtagumpayan? Paano tayo mananalo sa gahiganting problema o sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon? Isang araw, ang Israel ay humarap sa isang mabigat na labanan. And they've been there for several days because hindi sila makapagsagupaan dahil mayroong isang tao na pumipigil sa mga sundalo ng Israel. Ito ay walang iba kung hindi yung kanilang greatest warrior at that time, and they call him Goliath. Ito po ay isang higante. Maaaring sabihin natin, hindi naman siguro ganun higante. Hindi. Tingnan po natin. Kung kilala niyo po si Kai Sotto, okay, yung batang sentro ng Gilas, Pilipinas, siya po ay 7'3". Let's take for instance 7'3", mga siguro. Itong ceiling na ito. Yan. Yan ang 7'3". Lalapit ako ngayon. 7'3". Ganyan po kalaki si Kai Sotto. Okay? Now, yung Goliath, mga kapatid ko, ibinigay sa atin yung size. Ang kanyang height ay 9 feet 6 inches. Ito po, mga kapatid ko, wala pa pong 9 feet yan. Okay? Wala pa pong 9 feet yan. Imagine niyo na lang yung laki ng 9 feet 8 inches. Halos 10 feet. At the same time, yung lapad ang laki niya. Kaya kaya sa tuwi-tuwi ito ay nag-a-appear doon at kumbaga maghahamon sa bayan ng Israel, sa buong kasundaluhan ng Israel, kitang-kita nila ang laki talaga. Thus, lahat ng mga sundalo ng Israel, buong army ng Israel, natakot po dito. Up to the time na may dumating na isang bata at ito'y walang iba kundi si David. Naulinigan niya, nasaktuhan niya yung oras na yun. Kasi hindi naman po maghapon nandoon si Goliath. Si Goliath po, mga kapatid ko, pupunta lang yan ng ilang minuto, maghahamon, tatakutin, i-demoralize ang sundalo ng kasundaluhan ng Israel, tapos magtatago na uli yan. Kaya kumbaga sa tuwing lumalabas yan, yung mga Israelita naman na natatakot, nagtatago sila. Nagkataon nang ito ay lumabas, nandoon si David. At narinig niyang lahat ng mga sinabi, panghahamon, pang-iinsulto sa buong Israel at sa Diyos ng Israel. At yon, okay, ang hindi natagalan ni David. At dito po natin pag-uusapan. At itong sinabi niya sa harapan nung siya'y makikipaglaban na kay Goliath. Ang sabi niya, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Pag-uusapan po natin ngayon ito, mga kapatid, sapagkat tayong lahat, kagaya ng sabi ko kanina, ay may mga higanting bagay na nandiyan at humaharang upang ikaw ay mapigilan, magtagumpay at mai-elevate mo ang iyong sarili. Okay? At mai-elevate ka ng Panginoon sa gusto niyang pagkagamitan sa iyo. Andiyan po ba kayo, mga kapatid ko? Ulitin ko, maaaring yan ay family problem, o maaaring yan ay anak mo, o maaaring asawa mo, o maaaring ito ay pinansyal, o ito'y maaaring mga bagay na sitwasyon sa buhay mo na nagpapahirap sa iyo para ikaw ay hindi magbigay ng best mo para sa Panginoon. Pinipigilan ka nito. So, bago ko, may nakita po akong 6 na prinsipyo na makakatulong sa atin. Sa pagkatandaan natin, the only way we can defeat our giants in this life is by strengthening your faith.
There's no way we can defeat any problems in this life without really putting your faith to God. Faith in God. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Titingnan po natin dito yung mga bagay na mapag-aaralan natin kung bakit si David nagawa niya na malupig ang giant sa kanyang buhay. But before I continue, let me say this. God will never allow you to face your giant if you are not yet equipped to battle it. Ulitin ko, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay humarap sa isang napakalaki at napakabigat na pagsubok sa buhay kung ikaw ay hindi pa handa rito. Andiyan po ba tayo? Okay? So, ano man yung sitwasyon na yan, huwag mo sabihin hindi mo kaya at hindi ako handa rito. Hindi ka iaalaw ng Diyos na humarap dyan. Alright? Now, let's proceed. Sa pamamagitan nitong mga salita na ito, dito tayo mag-uumpisa, pero sabi ko nga, hindi na natin babasahin yung buong narratives dahil alam na natin istorya, jikang kakaroon lang yan, maraming, it will take so much time from us. So, tatalon-talon tayo at sasabihin ko lang, ilalagay ko lang dito yung mga verses na gusto kong bigyan ng punto ngayong hapon na ito. Ano-ano ang mga paraan, so pamagat ng ating mensahe, how to conquer your giants. There are 6 ways, 6 principles that we need to understand para tayo ay managumpay sa giant natin ito. Yung unang 4 are the negative things that you need to avoid. At itong mga negatibo na ito ang na-avoid ni David. That's the reason why he became very victorious in his life. Tandaan natin mga kapatid ko na yung victory ni David dito sa higante na ito na si Goliath catapulted him to the ultimate plan of God sa buhay niya. Kung hindi niya mapapatay ang giant na ito, hindi niya mararating yung gusto ng Panginoon sa kanya. Ano yung plano ng Panginoon sa kanya? Remember na bago niya patayin itong si Goliath, he was already anointed to be the next king of Israel. He was already anointed. So, siya na ang inaasahan ng Diyos. Inaasahan, sino nag-anoint sa kanya? Si Samuel, para siya ay maging hari. Pero kinakailangan niya lampasan ang maraming mga pagsubok sa buhay at ito yung ultimate na pagsubok sa buhay niya. Hindi niya alam kung kailan siya haharap at kung sino ang harapin niya. It just happened na kung ano ang ilagay ng Panginoon, ilagay ng sitwasyon sa kanya, hindi niya inuurungan sapagkat alam niya na ito ay lahat plano ng Panginoon. Kaya wag mong iisipin na ang mga sitwasyon na parang ikaw ay ina-IT ng Diyos, na parang bang ikaw ay parang masama ang loob sa'yo ng Diyos dahil parang lahat ng sama ng loob na lang ng problema ibinibigay sa'yo at wala doon sa katabi mo. Never ever think about that. At kung ikaw ay umaharap sa malaking problema, mas lalo mong isipin, kung ito'y papalaki ng papalaki, ibig sabihin papalapit ako ng papalapit sa plano ng Panginoon sa buhay ko. Palakpakan po natin si Lord dyan. You see, so you never have to blame God of what's going on, bad things, how much bigger it is, compare sa mga nakaraan, because the bigger it takes, the closer you get to the promise of God. Pero minsan, haharap tayo dito. So ano ang dapat natin gawin? When there's already that giant of a problem in front of you, the first thing that you need to do, or you need to avoid, is do not let your limitations or weaknesses to hinder the power of God. Huwag mong hayaan na yung limitasyon ng kalagayan mo, ng sitwasyon mo, o yung kakayanan mo ay malimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Nakita po natin dito mga kapatid ko, si David, ano ang kanyang kalagayan? He was the youngest among 8 brothers. He was the youngest. Ibig sabihin, he was the smallest. He was the thinnest. At sa panahon nito mga kapatid ko, he was the errand boy of his father. Utusan siya ng kanyang tatay. Bunso. So yung kanyang mga kapatid, 8 sila, pang-8 siya ang pinakabunso, at yung 3 sa kanyang magkakapatid ay sundalo ng Israel. Makikita po ninyo yung istorya, matatawa kayo sapagkat nung inutusan ni Yahweh si Samuel para pumunta sa bahay nila David,
lahat na nakita niyang mga kuya ni David, lahat inisa-isa yon. Sa tuwing nakikita niya yung mga kuya ni David, sabi niya, eto na. Sabi ni Lord, hindi yan. Makita niya yung pangalawa, eto na. Sabi ni Samuel, sabi ni Lord, hindi yan. Ito na. Hanggang pampito, ito na, sigurado, dahil pampito na ito. Nakita ko na yung pito. Sabi niya, hindi yan. Tika muna, Lord, nakita ko na itong mga anak niya. Sino? Tinanong niya tuloy yung tatay, meron ka pa bang anak dito? Ay, meron po. Ay, yung inutusan ko doon, siya yung nag-aalaga ng aming mga tupahan. Nasaan siya? Ay, naku, malayo po. Hindi natin alam kung saan niya dinala yung mga tupa. Hinanap pa siya. At nung nakita siya ni Samuel, sabi ng Panginoon sa kanya, siya ang susunod na hari. Siya ang iyong lalangisan. Sambata, sino po ba rito ang 14 years old bukod sa akin? Wala na pong 14 years. Okay, may dalawa rito. Magre-repent tayong tatlo mamaya, ha? Okay? So, ang ibig ko sabihin, 14, 13 years old. Okay? Now, anong nakita natin dito? David, even though he was the youngest, he didn't let his age to hinder the plan and the victory of God for him. Okay? Bata siya, youngest, pinakamahina sa magkakapatid, pinakabunso, wala pang experience. Okay? And yet, his position is so limited, and yet, he never allow his weaknesses para mahinder yung plano ng Panginoon sa kanya. Are you there? Okay? Hindi na rin niya ininda na, what? I'm going to be a king? Teka muna, itong itsura ko na to, magiging king? Okay? May mas qualified pa sa akin. And yet, alam po ninyo, minsan may mga ganun tayong tendency, hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon, hindi pwedeng mangyari sa akin to, kasi ganito ako kasi weak ako, kasi hindi ako kasing galing niya, kasi wala akong pinag-aralan, kasi ganito, ganyan, kasi ganon. Sometimes the reason why the Lord's power cannot work in our lives because we are limiting the power of God. By what? By looking at ourselves, ang tingin natin, hindi mo kaya. Maintindihan niyo po mga kapatid ko? When we take our limitation, it restricts the power of God to work in your life. Kaya gusto ko maunawaan po natin, malalaman mo, if you truly are limiting the power of God, how do you look at yourself? Your poor personal outlook will prove to you, okay, na nalilimitahan natin ang ating sarili sa kapangyarihang kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Kamusta ka? Do you have this low self-esteem? Low self-confidence? Low self-image? Kadalasan, madalas mong kinukumpara yung sarili mo sa mas nakahihigit sa'yo. Kaya makikita po natin, mga kapatid ko, okay, malinaw na hindi makapag-work ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kasi ang baba ng tingin natin. Nakatingin tayo sa kababaan natin, sa weakness natin. At kapag ikaw ay tumingin sa kahinaan mo, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Tuloy, ang tingin mo, mahinang-mahina ako, hindi ko kaya, that even God cannot help me. Kaya tingnan po ninyo yung mga taong nakatingin parati sa kanyang kahinaan. Parati makikita mo ang salita niya negatibo, hopeless. Alam po ba niyo mga kapatid ko, kapag gaganon tayo, kapag ikaw ay nanatili sa ganong klaseng mentality, yung pessimistic thinking, pagka naging pessimistic ka, eventually, madedepress ka. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Never let your limitation, your weakness, to hinder the power of God. Alam po ninyo, there's a story in the Bible as well. Alam natin yung storya ni Moses at ng buong Israel. Kagaya ng sabi ko sa istorya nito, mga nakaraang linggo, kita natin na hinawi na ni Moses ang dagat na pula. Nakapasok sila sa maraming mga iba't ibang mga problema at nalampasan nilang lahat ito. Now they are just right there, sa pangako ng Panginoon, sa lupang pangako.
Nandun na sila, nakikita nila yung promised land. So, but before, so they were all primed up to enter the promised land, but the problem is, kinakailangan muna nilang, they need to scour, they need to investigate, they need to see who and what kind of people ang nandoon. So, ang ginawa ni Moses, he sent out 12 choice men. Okay? Mga magagaling na lalaki ito. Okay? At sila ay mga pinili among the 12 tribes. 12 of them scored the promised land. And then, ang nangyari po, mga kapatid, after 40 days of scouring and investigating and looking around, they came back with a report. At ang report, mga kapatid ko, is so devastating that it disheartened the whole, including Moses. Out of 12, 10 ang nagbigay ng pangit na report. 2 lang ang hindi. Okay? Si Caleb at saka si Joshua. Now, tingnan po natin ang kanilang report. Numbers chapter 13, 32 to 33. Sabi ganon, and they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from the Nephilim. Si Goliath po, mga kapatid ko, is a descendant of Anakites. Si Anak. Talagang pagka sinabing descendant of Anak, mga higante po yan. Okay? So tuloy po natin, we seems like grasshopper in our own eyes and we look to say the same to them. So makita po natin dito, anong nakita natin? Because they look and they saw the giants, anong nakita nila? Na-compare nila yung size nila doon sa mga Anakites, sa mga nakatira doon sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Ano nangyari? Okay? They began to look at their weaknesses, their limitation. Kaya anong bad reports nila? We can never enter. Because ano nangyari? Tingnan po ninyo. Kapag ka ikaw ay tumitingin, tingnan nyo ang resulta ng isang taong tumitingin sa kanyang sarili, sa kanyang kahinaan, sa kanyang limitasyon, at hindi siya tumitingin sa kapangyarihan ng Diyos. Ang nangyayari, na-exaggerate natin ang sitwasyon. Hindi naman talaga dapat yon, pero ang exaggeration na ang imahinasyon natin. Ini-exaggerate na yan. Tingnan po ninyo, sabi nila, ang nakita namin, mga higante. At ang sabi niya ganun, lahat ng makita nila, kinakain nila dahil malalaki sila. Tingnan po ninyo, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. Okay, parang lumabas, parang mga dinosaur tong mga Hindi ba naman Okay, talagang tinakot na nila, talagang diniscourage na nila yung dahil discouraged sila. Nakita nila yung sarili nila compare doon sa mga nandun. At ang masakit, hindi lang sila gumawa o hindi lang na-exaggerate sa isip nila, kaya nagsisinungaling tuloy sila, kasinungalingan ng kanilang pinaniniwalaan. Di ba ganyan minsan tayo? Sa sobrang nakikita nating hindi natin kaya, naniniwala na tayo sa kasinungalingan. Hindi naman talaga iyon ang katotohanan na nangyayari sa buhay mo. Pero minsan sinasabi natin, ay nako, peste at impyernong buhay ito. Impyerno ba buhay mo? Ay nako, hindi mo alam kung ano impyerno. We sometimes try to, exaggerate the things. Dahil hindi mo kaya ang nangyayari, nakatingin ka sa sitwasyon mo, nakatingin ka sa bagay na weaknesses mo. Tingnan po ninyo, ano tuloy ang tingin niya sa sarili niya? Sabi niyo, we seems like grasshoppers. Ganun ba talaga? Oo, higante yan. Pero hindi ka mistulang grasshopper sa kanila. Na lumiit sila naman sobra. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Sobra naman nila pinaliit. Etong sinasabi ko. When you look at your situation, na, sabi ko nga? Na-exaggerate mo ang pangyayari. Kaya mas lalo ka na di-discourage. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid ko? Ano ang giant sa buhay mo? Minsan wag nating tingnan
ang kahinaan mo. Sapagkat sa totoo lang, kahit ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na yung pinakamatalino at ikaw ang pinakamay pera dito sa mundong ito, ang giant mo ay hindi mo pwedeng patayin at hindi ka pwedeng magtagumpay dito without the help of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, apart from Him, we can do nothing. Kahit pa sa standard ng mundo, magaling ka. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Sapagkat kahit na yung magagaling sa paningin at kaisipan mo, hindi sila magtatagumpay kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya ka bakit titingin ngayon sa kaliit-liitan mo? Bakit ka titingin sa mga limitasyon ng buhay mo? Na kung wala namang tao dito sa mundong ito, ang pwedeng magtagumpay kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya dapat nating maunawaan, ang titingnan mo ngayon ay hindi ang kahinaan mo, kung hindi ang kalakasan ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord John. Because only your faith can bring victory. Faith sees the impossible and believe the unbelievable. That's faith, my friends. Okay? You see not your weaknesses, but the strength of God. Now, itong pangalawang bagay na dapat nating i-avoid, na in-avoid din ni David, okay, ay kadikit nitong unang punto ko. Ang second principle is do not be intimidated by what you see. Hello? Do not be intimidated by what you see. Malinaw yung nakita nating istorya kanina, nakita rin nila, higante rin yung nakita nitong mga Israelita na ito, nakasama ni Moses, itong 12 spies. Alright? So, nangyari, mga kapatid ko, na-intimidate sila sa nakita nila. Ganon din doon sa mga Israelita sa istorya ni David. Tingnan ninyo yung verse 24. Tandaan natin, ang ating teksto ay nasa 1 Samuel chapter 17. Tatalon-talon tayo dito sa 1 Samuel chapter 17 para, sabi ko nga, para medyo matipid natin yung oras natin. Tingnan nyo yung pangyayari. Sabi, when the Israelite saw the man, yung Israelite dito, yung army of Israel. Yung man na sinasabi rito si Goliath. When they saw the man, they all ran from him in great fear. When they saw. Nakita po ninyo? Pagka nakita natin ang problema, alam problema kapag titingnan mo yung problema eh. Ang problema kapag tinitigan mo ng matagal ang problema, doon ka na magkakaroon ng iba't ibang klaseng kaisipan na negatibo. Ang problema, mga kapatid ko, yes, of course, dapat mong tingnan yan. Kinakailangan pag-aralan yan. Pero hindi ka na nanatili dyan. Pwede mong tingnan, pero wag mong tititigan. Alam po ba ninyo, sabi ng salita ng Diyos, meron tayong spiritual na mata. Alam po ninyo kung ano spiritual na mata natin? Faith. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7? We walk by faith and not by sight. Sapagkat kapag ang gagamitin natin, itong literal na nakikita natin, matatakot ka talaga kagaya ng Israel. Kagaya ng Israel na kasama ni Moses at Israel o yung istorya ng mga sundalo ng Israel na kasama ni David sa istorya niya. Whenever they use the sight, they trembled in fear. At ganun din, walang nangyayari, ganyan exactly rin ang mga nangyayari sa atin. Na minsan, ang saya-saya mo, pero pagka napasok ang problema, ayan na, apektado ka na. Maaring hindi ka natatakot, nanginginig, pero ala na, ang saya-saya mo kanina, nawala na kagad yung saya mo. Dahil naiisip mo na, ayun na. Hindi lang po niya, mga kapatid ko. Because you begin to focus, you begin to let your eyes focus on the problem. Ito, mga Israelita po na ito, talagang nagtakbuhan po sila. Okay? Ganyan-ganyan din po. Naalala niyo si Eve at saka si Adan? Ano utos ng Panginoon sa kanila? Oh, you can go around, you can just play around, you can just eat every fruit na nandiyan. Pero isa lang, huwag niyong kakainin. Yung isang prutas na yan, mga kapatid ko, kaisa-isa sa libong mga prutas na nandoon, akalain mo, kinain ng dalawa. Alam niyo kung bakit nalaglag itong si
si Adan at si Eva at kainin yung dalawa na yon? Isa ang naging problema nila. Ano kung bakit? Tinitigan ni Eva. Okay? Nag-iba ngayon ang kanyang kaisipan. Tingnan po ninyo, Genesis 3:6. The woman saw that the tree was good for food. Abay, nakita niya, tingnan mo na, bakit pinagbabawal ng Diyos sa amin to? Abay, napakagandang prutas, hindi naman mukhang nakakamatay. At nung nakita, tinitigan niya mabuti, biglang naglaway si Eva. Sabi niya gano'n, wow, siguro napakatamis at siguro yung uhaw kong nararamdaman ngayon, siguro matitigaw nito, parang fresh at iba ang kulay. Kakaiba siya sa ibang mga prutas na nakain namin. Siguro nga, totoo yung sinasabi nitong sa serpente na to na talagang ayaw lang talagang ipakain sa amin dahil may kakaiba talaga to. Itsura pa lang kakaiba na eh. When the woman saw the tree was good for food, and ano nangyari? And pleasing to the eyes. Kinain niya ngayon. Kita ninyo? Tandaan natin ang sabi ng Biblia that the eyes is the window of the heart. Ano man ang nakikita ng mata, naaapektuhan si puso. Naapektuhan yung central area ng buhay ng tao. Kaya mag-iingat tayo sa mga makikita ng mata. Hello? Andiyan ba kayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka daw sa nakikita mo. Okay? Mag-ingat. Okay? Kapag ka alam mo na yung nakita mo, okay, ay maaaring kahinaan mo o magpapabagsak sa'yo, alis agad, alis! Huwag titig! Amen? Alis agad! Huwag mong titigan yan. Naku po! Nakita niyo tuloy, bakit nalaglag itong si Adan at si Eva? Ay naku, itong si Eva tinitigan. Okay? Now, tingnan po natin itong, tandaan natin, ito ang bintana ng puso, yung mata. Kaya, anong sabi ng salita ng Diyos? Gagamitin nating mata yung spirit. Acts chapter 12 verse 1 and 2 says, fix your eyes unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. You focus, you use the right eye, not the physical eye. Because when you look at the physical eye, ang makikita mo yung problema mo. Ang makikita mo lahat ng mga negatibo na ino-offer at pinapakita ng mundo sa iyo dito. Eh minsan, di ba? Lahat ng mga nakikita mo sa social media, wag yan kasi maiinis ka dyan. See? Kapag may nakitang ganyan, ganun mo na agad. Kasi pagka tinitigan mo, ano nangyayari? Pigilan mo ako, nagsisikip ang dibdib ko. You see? Those are the things na dapat nating maunawaan bilang mga anak ng Diyos. Do not get your eyes be caught up with what you see because your heart will be affected. Si David, alam po ninyo, ganyan ang ginawa niya, mga kapatid. Yung mga tao, yung mga kapatid niya, tatlo yung kapatid niya nandoon, hindi siya nagpa-apekto doon sa nakikita niya. Kung sila ay natatakot doon, not David. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mas malaki ang takot ni David sa Diyos. Dahil ang ginagamit ni David ay ang kanyang spiritual eyes, hindi yung kanyang physical eyes. Ang nakikita ni David ay ano? Mas malaki ang Diyos ko sa iyo, Goliath. Amen? You see, that's when you use your faith. When you use your spiritual eyes, all you see is Jesus. All you see is God. But when you look according to your physical eyes, you see the problem. Then you get affected. Bakit kakaiba si David sa kanila? Because David is using the right eye. It's the eye of faith. Kaya kung ikaw, nakikinig ngayon at meron kang giant sa harapan ng buhay mo ngayon, at it's been hanging there for quite a while, at hindi mo ito ma-overcome sa buhay mo ito, isang bagay lang gusto ko maunawaan mo. Take your eyes off that thing.
and start to look at Jesus. Do not use your physical eyes anymore, but use your spiritual eyes so that you can see and appreciate the goodness of God. Amen? Hallelujah! Alam po ninyo, bigla na lang pumasok sa isip ko yung si Elisha. Si Elisha po, mga kapatid ko, ay napaligiran ng maraming mga sundalo at sila, they are about to be killed. Yung kanyang kanang kamay, sabi niya ganun, Busing, patay na tayo, tingnan mo, punta ka sa labas. Andiyan nakapaligid na yung mga sundalo, patay na tayo sigurado, dadalawa lang tayo. Sabi niya ganun, patay na tayo. Sabi niya ganun, sabi ni Elisha, huwag kang matakot. Ba't ako matatakot? Patay na nga tayo, sigurado na to. Ang dami nila. Huwag kang matakot. Alam mo kung bakit? Kasi mas marami tayo. Ha? Wala akong makita! Sabi nung kanyang tauhan. Sabi niya, alam mo, Panginoon, buksan mo po ang kanyang mata. Suddenly he saw, the army of God. At alam po nyo yung nangyari, mga kapatid ko, yung ding araw na yun, nalupig yung napakaraming sundalo na yun. I mean, ito yung gusto ko maunawaan natin. Ang akala mo, walang ginagawa ang Diyos sa sitwasyon mo? Kagaya ng sabi ko, napipigilan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo sapagkat ikaw ay nakatingin sa maling tinitingnan at ang ginagamit mo ay ang pisikal na mata, hindi ang iyong spiritual na mata. It restricts the power of God to work in your life and it makes you, sabi ko nga po sa inyo, intimidated. Kasi ang nakikita mo, yung laki at nakikita mo ang iyong kahinaan. Gusto ko maunawaan po natin ngayon, do not be intimidated by what you see. Amen? So, dalawa na yung nakikita natin prinsipyo. Ano man ang sitwasyon na meron ka ngayon, gaano man to kalaki, and we call this giant. First, anong dapat? Ano yung unang dapat natin maintindihan? Abay, nakalimutan agad. Ang galing. Yon. Okay? Do not look at your limitation, at your weaknesses, because it will restrict God's power. Second, kinakailangan nating huwag tayong tumingin, gamitin tong physical na mata natin. Okay? Because it will make you intimidated. It will just make you discouraged in this life. And the third one, do not let your emotions control you. Hello? Do not let your emotions control you. Aba, nakita natin, doon sa binasa natin kanina, sa balikan natin 24, no? Okay, ano sabi? When the Israelites saw the man, they ran from him in great. Nako po. Did you know that feelings, okay, or emotions can paralyze you? Amen? Alam po ba ninyo that feelings can cripple you, it can paralyze you? Okay? Gagawin ka nitong imbalido. Mababaliwala rito anumang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Hindi mo makikita ang mga bagay na ininvest at galing at capability ng Panginoon na ginawa niya sa buhay mo. Sapagkat ang nakikita mo ngayon ay ay natatakot ako, nangingibabaw. Ang nakakakontrol ngayon sa akin ay yung aking emosyon. Okay? Ang tandaan natin mga kapatid ko that when we are filled with emotion, controlled by emotion, hindi ka makapag-iisip ng tama at hindi mo magagawa ang tama. Thus, hindi ka makapagdidesisyon ng tama. Andiyan ba kayo? Tandaan natin, ang feelings at saka faith magkaiba. Feelings is not faith and faith is not feelings. Although minsan akala natin, wala akong nararamdaman, baka wala si Lord dito. Hindi mo kinakailangan maramdaman si Lord. Okay? Ang kinakailangan mo lang, gamitin mo yung pananampalataya mo. Sinabi ni Lord, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako
pagkukulangin. At yan ang sinabi ng Panginoon. Bagamat nakikita ko na walang pagkain at nagugutom ako, nananampalataya ako na hayag sa Diyos ang sitwasyon ko ngayon. Hindi mo kinakailangang maramdaman. Sapagkat ipinangako niya sa iyo, ang kinakailangan mo lang ay pagkatiwalaan mo ang pangako ng Panginoon sa iyo. Manghawakan ka, manampalataya sa Kanya. That is faith, my friend. Thus, faith is not a feeling. Feeling is not faith. Pagka ikaw ay nakontrol ng emosyon, patay ka dyan. Amen? Kasi alam po ninyo, ang emosyon is just, in human level. But faith is in spiritual level. It's in a different level. So do not allow your emotion to control you. Pagka parating ikaw ay kontrolado ng feelings, patay ka dyan. Okay? Kayang-kayang agawan ka ni Satanas ng kaligayahan at ng kasiyahan. Ang saya-saya mo. Okay? Kapag ka ikaw ay kontrolado ng emosyon, madali kang umiyak, madali kang malungkot, madali kang maapektuhan at maguluhan, makonfuse sa buhay mo na ito. Don't ever allow emotions to control you. Amen? At ang pangit sa feelings, it is always centered sa sarili. Nakacenter ito, nakafocus ito sa sarili. But faith, alam po niyo kung saan nakafocus yan kay Lord. Parating pagka ikaw ay may feeling at kontrolado ng iyong emosyon, parating sinasabi mo, kawawa naman ako. Hay nako. Bakit ganito ako? Parati kang umiyak, parati kang malungkot. Bakit? Sapagkat kontrolado ka ng feelings. Nakafocus ito sa sarili. But when you are focused in your faith, ito ay nakafocus kay Lord. Kapag ka nasa pangit kang sitwasyon, kapag ka natatakot ka, alam mo sasabihin mo, may magagawa ang Diyos sa sitwasyon ko. I know that I can do all things through Christ who strengthens me. I know that in my God, all things are possible. You see? Kapag ka faith, iba eh. Iba ang focus mo eh. Hindi ka nakatingin sa sarili mo, hindi ka nakatingin sa nararamdaman mo. Ang nakikita mo rito, yung pwedeng gawin ng Panginoon sa'yo. Feelings, emotion, can make you handicapped. But when you use your faith, it will strengthen you. Feelings can weaken you, but faith can strengthen you. So, ulitin ko, do not be controlled by your emotion. And finally, yung apat itong dapat nating i-avoid sa buhay natin ito. Avoid looking at your limitations and weaknesses. Avoid looking at the problems because it can intimidate you. Okay? And pangatlo, ano yon? Avoid, okay? Do not be controlled by your emotion. At ang pang-apat, okay? Handa na kayo? Do not listen to negative people. Alam niyo po ba na ang mundo punong-puno ng negative people? Sino yung mga negative people na to? Ito yung mga haters, mga bashers mo, mga fault finders, ito yung mga judgmental people, ito yung mga hypercritical na mga tao sa paligid mo. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Hindi mawawala at hindi mauubos ang mga taong kagaya nito, kaya huwag niyong isipin na mawawala ito. Ang mundo ay punong-puno ng mga ganitong mga klaseng tao. They will hate, they will bash, they will criticize, they will find fault, they will judge you. Kaya hindi porke ikaw ay nag-post ng napakaganda at nakaka-bless at napakagandang verse, huwag mong asahan ang lahat ng yan ay mag-amen sa'yo. Asahan mo. Bakit? Siguro tatanungin mo, bakit pastor? Because maraming mga tao sa mundong ito, Kristiyano man o hindi, pakinggan ninyo, ang insecure. Okay? Insecure sila sa'yo. Nakikita nila yung ginagawa ng Lord sa buhay mo eh. Anong gagawin nila? Gaganon ka nila. People are insecure. People are self-righteous, prideful. People are mainggitin, envious. Maraming taong mainggitin. Maraming bitter.
maraming jealous. Okay? At marami dyan, mga kapatid ko, na talagang ayaw magpatalo. Kaya hindi mauubos ang mga negative people sa paligid mo. Kahit pa sabi mo, wala naman akong ginagawa sa kanila. Bakit inis sila sa iyo, sa akin? Wala naman akong problema sa kanila. Hindi ko naman sila pinapansin. Papansinin ka nila. At yung iba dyan ay talagang sadyang iinisin ka. Oh, kapag gano'n, ano gagawin mo? Tititigan mo uli? At lalo na, yun, literato pa lang. Paano na kung may narinig ka na negatibo laban sa'yo? Nako, dyan tayo affected, no? Hoy, alam mo ba? Ang sabi niya, ganito. Talaga? Okay. Bakit ganun si brother, no? Ay, nako, oo. At may nasabi nga yan sa'yo, eh. Patay na, sira na. Yari na ang panahon mo. Di ba, mas ayaw natin yung may sasabihin pangit sa'yo? These are the negative people. And huwag niyong asahan na ang taong mga ito ay may magsasalita ng good thing about you. No. Anong dapat niyong gawin? Do not listen to them. Shut your ears to these negative people. Andiyan ba kayo? Do not listen to them. Sapagkat hindi naman sila magsasabi ng totoo sa'yo. All their words are aimed to destroy your morale. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? They will never say anything good about you. And alam po ninyo, si David ay talaga namang wow, naranasan niya yan. Okay? Nagsalita sa kanya, okay, ang kanyang kuya na si Eliab. Anong sabi sa kanya? Alam niyo ang ganda ng puso niya, ang gusto niya, okay, ipagtanggol ang Israel at ipagtanggol ang pangalan ng Panginoon. Galit si David eh. Maganda yung layunin niya. Tandaan ninyo, wag mo sabihin ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Wag mo sabihin mahal mo ang Panginoon at ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Kahit na kapatid mo o kapatid mo sa Panginoon o kapareho mo ng mananampalataya, babanatan ka. Hello? Tingnan po ninyo ang sabi ni Eliab, si Kuya Eliab ni David. When David's brother heard him speaking with men, kasi nagsasalita, tinatanong ni David, bakit ano yan? Sino yan? Anong ginagawa ng lalaki na yan? Bakit natatakot kayo sa kanya? Hindi nyo ba alam na iniinsulto niya ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel? At tayong lahat dito? Narinig ito ng kanyang mga kapatid, lalo na ito si Kuya Eliab niya. Sabi niyang ganun, psst! Utoy! Hindi ka nga rito! Okay? Bata pa eh. Okay? Yung kuya niyan, siyempre, matipuno yun eh. Sundalo yan eh. Sanay na sa labanan. Ika nga dito. Tapos, eto sabi ng kuya niya, tingnan nyo. Why have you come down here? Bakit ka pumunta rito? Okay? Wala kang kinalaman dito. This is none of your business. Tinuloy pa niya. And with whom did you leave those few sheep in the desert? Parang sinasabi ng kuya niya, teka muna, hindi ka nababagay dito. Doon ka nababagay. Doon sa mga tutupahan. Hindi dito. Hindi ito ang lugar mo. Hindi ito ang para sa'yo. He was not just criticized by his brother. He was insulted. May mga tao magsasabi sa'yo, hindi ka naranapat. Di ba ganito kayo, ganyan kayo. Ang kapal mo naman, andito ka. Wala kang kay. Wala kang karapatan. Nararapat ka doon. Hindi dito. Aba, gusto mo magpagamit sa Panginoon? Anong kay mo? Sometimes itong nangyayari sa atin. Kahit gusto natin magpagamit sa Panginoon dahil sa mga naririnig natin, hinahayaan natin itong mga negatibong bagay na ito na pumasok sa ating isipan, thus hindi mo tuloy magawa ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. It stop you. Because these are all what? Words that can stop you to destroy your giants na nandyan sa buhay mo. Sabi ng kuya niya, I know how conceited you are. Isipin mo yun. Siniraan pa siya. Nagsalita pa ng pangit laban sa kanya, kapatid niya yan. And how wicked your heart is.
You came down only to watch the battle. Wala ka namang ano rito eh. May tutulong dito eh. Tingnan po niyo yung mockery na ginawa sa kanya rito ng kanyang kapatid. Mga negatibong bagay. Kapatid niya yan ha. Okay? Kaya wag mong iisipin, ayoko na dito sa church kasi kapatid ko sa Panginoon ginaganito ko. Asahan mo yan sapagkat gagamitin ng dyablo ang lahat na sino man, okay, para ikaw ay wag labanan ang higante sa harapan mo to demoralize you. Marami na sa atin dito na demoralize, right? Amen? Ilang panahon na ikaw ay gusto mo magpagamit sa Panginoon, pero bakit hanggang ngayon hindi ka mapagamit-gamit? Kasi mayroong pumipigil, mayroong malaking higante na hindi mo sa palagay mo kayang gapiin. At itong mga nakikita mo, itong mga nararamdaman mo, ito ang nagiging dahilan para lalong maisip mo, hindi ko talaga kaya. So, ano sabi ko ngayon sa iyo? It's time to defeat it. Do not listen to these negative people. Si David, kung nakinig sa kuya niya, sa palagay ninyo, malalabanan niya si Goliath? Sa palagay ninyo? Nakinig siya na, oo nga, no? I don't belong here. This is a game, the game for the big boys. I'm not big boy yet. Siguro darating yung panahon ko. Pero hindi. Okay? Hindi. So, ang ginawa niya, sa sobrang desire niya, mga kapatid ko, pumunta siya ngayon sa hari. Nasaan ang hari? Kay King Saul. Nandun si King Saul. Okay? Pinuntahan niya, pinasok niya yung tent. Okay? At ano nangyari? Nakausap niya si King Saul. Anong sinabi sa kanya ni King Saul? Saul replied, "You are not able to go against this Philistine." Wow! Another ano na naman to? Okay? Another, hypercritical and, judgmental na, opinion to. You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy. Kita mo, ganyan talaga ang gagawin sa inyo itong mga bashers eh. Kaya hindi ka makapag-move forward eh. Kasi marami talagang babanat sa iyo, marami kang mararamdaman, marami kang makikita, kaya sasabihin mo, I quit. Tama kayo, tama na kayo. Tama? Ang kita nyo, puro tama yung sinabi ko. Okay? Kasi gusto ko makita natin dito, ang katotohanan. Even the king, siguro naman sasabihin mo, okay, I will not listen to my kuya, to my elder brother, Eliab. Maybe I can find encouragement from the king. But if the king will encourage me, that will push me. It will push me and boost my morale to fight my giant. And yet the king himself discouraged him. The king said, no way. You can fight this giant. You know why? Because you are only a boy. And did you know who is this man? This man has been fighting men, fighting warriors, fighting soldiers from his youth. Look at this. Kung ikaw ay sinabihan ng king na ganito, palagay ko, demoralize ka na lalo. Oo nga. Okay? Dalawa na, sinabihan na ako ng kuya ko, at ito si king na to. Ala na. Okay? Pero alam po ninyo, mga kapatid ko, no. David didn't listen to these negativities. Hello? Nandiyan po ba kayo? That's he was able to fight and to face, he was able to face Goliath face to face. Okay? Kaya ano po nangyari? Nung kaharap na niya si Goliath, ano natamo niya kay Goliath? Ito ang sinabi sa kanya ni Goliath. Verse 44 to 43. And he said to David, si Goliath nagsasalita, am I a dog that you come at me with sticks? O sipin nyo, tingnan nyo, minaliit yung kanyang pagkatao. Tama po ba? Okay? Para kang stick lang. Stick ka lang sa akin. Okay? Ting-ting ka lang. Walis ting-ting ka. Tingnan mo yung katawan ko. Tingnan mo yung katawan mo. Okay?
Ang sabi niya, and the Philistine cursed David by his gods. Nako, eto, dito kumukulo si David eh. Huwag na huwag mong aatakihin ang kanyang Diyos, ng Diyos mo. Sapagkat dito talaga nag-iiba talaga si David. Ito ang nag-push sa kanya. Ganun niya kamahal ang Panginoon at ganun niya ginagamit ang kanyang pananampalataya. Sabi po niya, tingnan niyo itong binanat sa kanya ni Goliath. Come here. And he said, and I'll give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Gagawin kitang karne pagkain sa kanila. Kakarnihin kita. Okay? Eh syempre, sinasabi ito ni Goliath ng may nakakatakot. Talagang bata ito. Kaya kong takutin to. Boses lang to. Amen? Sa laki ko, tsaka sa boses ko, malapitan. Hindi at alam po ninyo, alam natin yung sinabi ni David kanina. Okay? You come against me with spear, shield, and javelin. Sabi niya gano'n. I'll come against you in the name of the Lord. David was not demoralized. He was unaffected because he's not looking at Goliath. He's looking at his God. The God that we came here for today. The God that we worshiped a while ago. The God who said, I will never leave you nor forsake you. The God who said that I am your shield. I am your refuge. He is the God who said, I will fight for you. Palakpakan po natin ating Panginoon na yan. Hallelujah. So siya yun nangako na yun, mga kapatid. And so, indeed, sa mga bagay na nakita natin ngayon, David, before he fought the giant, he was hit in every direction. He was criticized by his brother. He was criticized by the king. Dapat ito nga yung mga taong dapat mag-i-encourage sa kanya. Hello! Kapatid mo! Hari mo! Wala nga lumalaban, ikaw na nga inaano mo na nga yung sarili mo eh. Pinipresenta mo na nga yung sarili mo eh. Dapat in-encourage ka ng king. Hindi. Wala ka. Ulat ka. Tandaan mo, kung ano man yung giants na nasa harapan mo ngayon, hindi ka talunan. You are destined, just like David, to win the battle and become the victor. Amen? You are the victor. Ano man yan? Gaano man kapangit yan? Okay? Talagang nandyan lang ang kalaban para ikaw ay ma-disheartened, ma-demoralize. Never ever get demoralized because God will be your shield. Now, tingnan po natin, mga kapatid ko, natapos natin yung 4 na negatibo. Tumingin naman tayo sa bagay na, hindi naman masasabi kong positibo, pero bagay na makapag-i-encourage sa faith mo. Okay? Ano yung 4 na negatibo? Ulitin natin. Ano ba yung 4 na negatibo na yan? Ano yan? Okay? Do not let your emotions and weaknesses. Di ba? Because when you let these weaknesses to work in your life, it will suck out. It will choke the power of God to work in your life. Second, ano ito? Ano ba? Aba. Ano? Nako. Ayan, kita nyo, iniisa-isa ko yung mga kaya ko iniisa-isa ito sa inyo, mga kapatid ko, kasi importanteng makita natin dito at matandaan natin to sa ating mga puso. Do not get intimidated by what you see. Ano yun eh? Your weakness and what you see. And pangatlo, your emotion. Do not let your emotion control you. And a fourth one, do not listen to the negative people. Huwag na huwag. Okay? Ngayon, tingnan natin yung panglima. Panglima po, mga kapatid ko, is do not forget your past victories. Don't ever forget. Ito ang mabigat sa mga tao, kahit lalo na sa mga Kristiyano. Yung parabagang tayo ay katatapos lang ng iyong victory, may dumating na bagong problema, nakalimutan mo na, umieto ka na naman, umiiyak ka na naman. Sino yung ganon? Yung kaiiyak lang, katatapos na ng problema, tapos dumating yung problema, umiiyak na naman. Maintindihan niyo ito? Okay?
Si David, kakaiba po siya mga kapatid ko. Na siguro natanong ninyo sa akin, papaano nakumbinse ni David si Haring Saul? Samantalang ang sabi ni Haring Saul, no way, matatalo ka sa kanya. No way. Hindi mo siya pwedeng labanan. Sigurado talo ka. You're only a boy. And aside from that, you're fighting a giant. You're too small for him. You're too inexperienced for him. Pero bakit niya napapayag at nakumbinsi si King Saul? Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo ang sinabi, nagpatotoo si David. Ang sabi niya sa verse 34 hanggang 36, when a lion or a bear came and carried off a sheep from my flock, sabi niya ganon, I went after it. I struck it. I rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. Ano ibig niya sabihin dito mga kapatid ko? Sinasabi niya rito, yes, my king, masyado siyang malaki. Hindi pa ako nakakapatay ng higanting kasing laki niya. Pero sasabihin ko sa iyo, marami na akong napatay ng mga higante. Maliit lang sa kanya, pero mas malaki sa akin. Pinatay ko sila, nagtagumpay ako sa kanila, binigyan ako ng tagumpay ng Diyos. At kung mas malaki itong harapin ko, kayang ibigay sa akin ng Panginoon niya sapagkat walang maliit o malaki sa Diyos na aking pinananampalatayanan. Alam po ninyo mga kapatid ko, ang ganito ang proseso ng Diyos. Hindi kanya agad-agad ipapalaban kay Goliath. Mayroon ka sa buhay mo na nadaanan na leon at oso. Napagtagumpayan mo na to. Ang problema lang, kinakalimutan mo si leon at si oso na napagtagumpayan mo na noon. You have to remember those past victories because those lions and the bear can bring you to the Goliath of your situation. Sapagkat kapag humarap ka na sa Goliath na to, all you have to do is to look back. Papaano kang pinanagumpay ng Panginoon? Samantalang isa ka lang maliit na bata, and yet you were able to kill a lion and a bear. You understand na hindi mo ito nagawa dahil sa kakayanan mo. David knew that it was God with him who gave him the ability and the capability to kill those giants nung sitwasyon niya. But this time around, he's facing a different kind of giant. At ganun ang nangyayari sa atin, mga kapatid ko. Kinakailangan nating alalahanin parate yung maraming panahon na umiiyak ka pero later on ibinigay ng Diyos ang tagumpay na pagtagumpayan mo. And yet, eto ka na naman, may malaking challenge na naman sa buhay mo. Huwag mong kalilimutan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Always remember your past victories, that God has been faithful in the past. Huwag mong kalilimutan ang ginawang kabutihan ng Diyos sa iyo, sapagkat muli at muli patutunayan ng Diyos na siya ay tapat at siya ay mabuting Diyos sa iyo. Gusto kong makita natin dito mga kapatid, huwag tayong magaya sa iba na para bagang yung tagumpay na binigay sa kanya ng Panginoon ay parang atarimay no koto lang. Baka doon sa mga Holland at saka iba rito na hindi naintindihan, nasa ibang bansa na nakikinig sa atin, ano yung atarimay no koto. Para bagang, parang ang feeling mo, parang ano ka? Parang entitled ka, parang dapat lang gawin sa akin ni Lord siya. Feeling entitled, feeling dapat lang gawin sa iyo ng Panginoon yan. Hindi. Dapat nating maunawaan lahat ng mga tagumpay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, magagandang bagay na ibinibigay niya, yan ay biyaya niya. Hindi tayo karapat dapat yan, pero ibinibigay pa rin ng Panginoon sa atin. Dahil ganun siya nagmamahal sa atin. Tingnan po natin dito mga kapatid. Nung sinabi niya ito, hindi kasi laki ng higante ang pinatay ko, pero higante na ang mga pinatay ko. I have killed the lion and the bear. Das, anong ginawa sa kanya ni King Saul? Okay, sige. You want to fight?
Now you're going to fight a bigger giant? You want to conquer a bigger giant? Okay. So anong ginawa niya ngayon? Siya po ay hinayaang lumaban. Ito lang gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos. Dapat mong maintindihan na ang pagsubok ay papalaki ng papalaki. Hindi yan papaliit. Nandiyan po kayo, mga anak ng Diyos? Kasi habang lumalaki ang problema at lumalaki ang mga challenges sa buhay mo, kagaya ng sabi ko kanina, ito ay naglalapit sa iyo sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Ulitin ko, kagaya ng sinabi ko, kung hindi pinatay ni David si Goliath, hindi niya mararating ang plano ng Panginoon sa kanyang maging hari ng Israel. It catapulted him to the ultimate calling of God. Indeed, he convinced not only God, but he convinced the whole of Israel, even yung kanyang mga kuya, that he is destined for greatness. Why? Because he never allowed his feelings. He never allowed what he saw. He never allowed his weaknesses. He never allowed his emotion. He never allowed the negative words that was thrown against him. He never allowed those things. Instead, he cling on what God has done for him. Ano po ninyo ang sinabi niya? Sinabi niya rito? Anong sinabi niya rito? Ang sinabi po niya rito, mahal na hari, gusto ko maunawaan po ninyo. Okay? Meron na po akong mga tagumpay noon. Nagtagumpay na po ako noon. Hindi po maaring hindi ako nakasama ninyo sa kasundaluhan. Pero alam po ninyo, sanay po ako sa labanan. Hindi ba't ikaw sanay ka na sa labanan? Nakarating at nakarating ka nga rito sa Japan eh. Maraming hadlang ang dinaanan mo. Pero narating mo pa rin yung plano at gusto mo mangyari. Ibig sabihin, sanay ka na sa labanan. Pinag-pray mo, Lord, tulungan mo ako dito sa sitwasyon ko. At marami sa atin dito ang sinagot at nagtagumpay ka. Sanay ka na sa labanan. Ang problema lang, palaki ng palaki ang nilalabanan natin. Bakit kinakailangan papalaki ng papalaki? Sapagkat kung maliit lang, manina lang yan sa pananampalataya mo. Kinakailangang stretch mo ang prayer, ang pananampalataya mo rito. Because the bigger your problem, the bigger the giant is, the bigger your faith is needed to be stretched out. At sino makikinabang kapag lumaki ang pananampalataya mo? Ikaw din. Balakpakan natin ang Lord dyan. You see? Ikaw din. Faith is important. Okay? Anong ginawa ni David dito? Sabi niya, itong ginawa ng pananampalataya ko sa Lord, hindi niya ako pinabayaan. Ganon din ang gagawin sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos dito. Regardless kung sino ang kalaban ko. Kaya tandaan mo, regardless kung ano at gaano kalaki yung giants mo ngayon, wala tayong pakialam dyan. Sapagkat kay Lord, maliit o malaki, maliit kay Lord dyan. Amen? And last but not the least, be dependent on God at all times. Be dependent on Him. Okay? Tingnan po ninyo, balikan natin yung verse natin kanina. Yung salita ni David. Right before he killed Goliath, this was his very words. You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of armies of Israel, whom you have defiled. Malinaw po rito mga kapatid ko that David, at this point in time, malinaw na sinasabi niya rito na, tika muna, I'm not dependent upon how the world depends. Ikaw, nakadepende ka sa laki mo, sa sandata mo. Andiyan po ba kayo? Kaya kita niyo, sabi niya, you come against me with sword, spear. Diyan nakasalig ang iyong tagumpay. Diyan ka umaasa. Pero sabi niya gano'n, in-explain ko sa inyo mabuti ko ano yung heart ni David, kung bakit niya nasabi ito. Sabi niya, but I come against you in the name of the Almighty God.
Hindi ako umaasa sa weapon na meron na inaasahan ka. Sapagkat ang inaasahan ko, I have a weapon. Okay? And my weapon is my faith to my God. That's my weapon. Para niya sinasabi, yung faith niya mga kapatid ko, alam niyo pagkakaiba ng faith doon sa weapon ng mundo. Si David sinasabi niya, yung weapon ko parang sinasabi niya rito, yung weapon ko 24/7 nakakabit sa akin. Ikaw, yung javelin mo, yung spear mo, tsaka yung espada mo, kinakabit mo lang yan pagka may laban. Pagka may problema. Kapag may sitwasyon ka. Okay? Itong masakit eh. Marami sa atin dito, ang tingin natin sa faith natin, ginagamit lang natin to every Sunday pagka pupunta tayo sa church. Kapag may problema, gagamitin mo yung faith mo. Kapag may sitwasyon, no. Hindi po ganyan ang faith. Hindi yan parang espada at saka shield. Ang faith po mga kapatid ko should be what? Nakakabit yan sa buhay natin. Every day, 24/7, you should be dependent. You should put your faith on God. Kahit walang laban. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, masaya ka, nandiyan ang pananampalataya mo sa Lord. Nagtitiwala ka, pinupuri mo ang Panginoon. May sitwasyon ka, ganun din. Kaya tayo mga kapatid ko, come shine, come rain, come storm. Hindi maapektuhan ang joy na nararamdaman mo sa puso mo. Because parating nakakabit sa'yo, okay, ang bagay na magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Your faith in God. Sila, Goliath, bagamat sila ay malalaki, higante. Okay? Kapag wala ang sword, wala ang kalasag, at wala ang sibat, okay? Takot sila. Okay? Because they feel what? Wala silang kalasag, wala silang panlaban. Pero si David, sabi niya, alam mo, dumating ako rito, ang panlaban ko lang sa'yo. Ang sandata ko ay pananampalataya ko sa Diyos na minamak mo. Okay? Gusto ko maintindihan natin dito bilang mga anak ng Diyos. Ikaw ay tinawag niya. May plano ang Panginoon sa'yo. Pero kadalasan, ang naghihinder, ang pumipigil para ikaw ay makarating doon sa plano ng Panginoon ay itong mga higante na nasa harapan mo, na wala kang lakas ng loob harapin, sapagkat ang sabi mo, hindi ko magagawa at hindi ko kaya. Pero ngayon, ang mensahe, ang sabi ng Panginoon, you can conquer your giant because you have faith in God. Tandaan po ninyo, ang pagpatay kay Goliath ay hindi para kay David. If there is someone who has the same faith like David, somebody who sees God just like David sees God, sana iba sa kanila, napatay din si Goliath. But no, David was not like them. At sa panahon natin ngayon mga kapatid ko, we are the modern day David. Mayroong inilagay at alam mo kung sino yung sinasabi kong giant na yan na pumipigil para hindi ikaw magamit at magtagumpay sa buhay na ito. Gusto ko maunawaan po ninyo, ang sabi ng Diyos, nais kong ikaw ay magtagumpay. For we are more than conquerors in Christ Jesus. Do not quit. Do not give up. Do not be disheartened because God will fight for you. Let us all stand up. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, you see, I don't know what's bugging you. I don't know what's your giant at this point in time. Ano yung talagang hanggang ngayon apektado ka? Ulitin ko, hindi mo kinakailangang tingnan at titigan ng iyong mga literal na mata ang problemang yan. Hindi mo rin dapat tingnan ang sarili mo at saka yung mga bagay na hindi mo kaya. Mga limitasyon na meron ka. This is the time that you have to really stand up and show your trust upon God.
you can conquer your giant. Anong mga salita? Sinong mga tao na nakaka-apekto sa iyo? Alam nyo, may plano ang Panginoon sa iyo. Even nandito yung church natin, yung zone 2 natin, nag-agambaro sila. Sasabihin ko sa inyo, zone 2. Okay? Alam ko at alam niyo yung sinasabi ko na you are facing a big giant. Or individually, meron tayong giant sa buhay natin ito. Pero alam niyo, huwag ninyong hayaan yung mga narinig, nakikita ninyo at saka yung kakulangan ninyo. Huwag niyong tingnan to. Sapagkat mayroong Diyos na magbibigay ng tulong. Mayroong Diyos na lalaban para sa atin. Si David, paano niya nilabanan si Goliath? Nilabanan niya tirador. Sa itsura, sa lakas, talo na siya. Sa laki, talo na siya. Lalo na sa sandata, talo siya. But you see, hindi naman talaga si David ang lumaban kay Goliath. It was God. That small stone penetrated the skull of the giant Goliath. So strong na bumaon ito sa bungo niya. Alam po ninyo kung ano nagbigay ng pressure doon? The power of God. Gusto kong intindihin natin ngayon, mga kapatid ko, that God will enable you. This time, you will win the battle. This time, you will never lose. Basta't pakinggan nyo lamang yung mga prinsipyong narinig natin ngayon kung paano nagtagumpay si David. If you have this giant right now, I want you to lift your hands. If you are facing a giant, kagaya ng sabi ko sa inyo, ikaw lang nakakaalam. It might be a personal problem. It can be relationship problem. It can be family problem. I don't know kung ano ito. But one thing I know, kaya mo tinawag itong giant sapagkat sobrang laki, sobrang hirap, parang hindi ko kaya. Itong pumipigil sa akin. As we are lifting that hands right now. And now saying, God, I'm surrendering myself to you. I'm looking at you, my Lord. I'm counting on you, my Lord. Now, God, I'm now trying to entertain your words that you are indeed my shield, my fortress, my refuge. And you are the God who will fight for me. Panginoon, sa oras na ito, as we are lifting our hands, let your peace, let your joy fill our hearts. Father God, open our spiritual eyes to see you. Open the hearts, open the eyes of my hearts, Lord, that we may see you, that we may see your power. Lord, we know, apart from you, we can do nothing. We know, God, that we will be defeated regardless of our strength, regardless of our intellect, because the giant that we're facing can only be defeated by the power of God that works in us. God, we just lift our hearts and we entrust in you. We entrust everything upon you. Kung kami ay nasasaktan, kung kami ay naapektuhan, all those people here that are being affected by those negative words, those criticism, those bashing, those words, that hurting words. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, I destroy all those pains. I command those pains to come out and, Lord, be restored once again in the name of Jesus.
muli mong buuin ang aming moral, ang aming mga puso. Lord, we are looking upon you. We are trusting upon your word. For we know, God, hallelujah, in God, all things are possible. Things will be good again because, God, we know you are bigger than our problems. In your time, we will see the result. Lord, I just want to say we love you, we thank you because you truly care for us. Sa mga kapatid ko ngayon, I want you to talk with him right now in very personal way. This is our time. You say, God, ito ang aking giant, Panginoon. Salamat, Diyos. Hallelujah, nakita ko ang sarili namin kay David, Panginoon. Sa oras na ito, can you just say, thank you, God, for the strength? Hindi mo kinakailangang maramdaman yung strength ngayon. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, faith is not feeling. Feeling is not faith. All you have to do is to believe in His Word and count on it. Take hold of His Word. And you will see later. Kaya, Panginoon, salamat sa oras na ito. God, salamat sapagat ngayon, nothing can hinder your power. Hallelujah! Over our lives. Naintindihan na namin ngayon, Panginoon, the reason why hindi kami, Panginoon, makakilos, hindi namin maramdaman ang kapangyarihan mo sa harapan ng labanang ito. Because, Lord, we choke your power because we're looking at the wrong side. We're looking at ourselves. We're looking at the problems. We are controlled by emotion. And we are listening to those negative people surrounding us. Lord, we forget that there is a God who is bigger, who is powerful, who is able to help us, who gave us so many victories in the past. Forgive us, Lord. Hallelujah. God, I give you the glory. We will depend upon you from this moment on. We give you the highest praise. In Jesus' name. Come on, let's say thank you. Say yung pala pa yung sarili. Hallelujah, we thank you. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoong mabuti.